Isang mga ngalakal ang binugbog at sinukluban pa ng traffic cone na mga gwardya sa isang subdivision sa Las Piñas City. Bukod pa riyan, ikinulong pa ang biktima bago ito nakatakas at ang pamilya ng biktima humihingi ng hustisya. Ang ating pagresponde katuwang ang Commission on Human Rights o CHR, inyo pong tunghayan. At ito na po ang ating pong ilan po sa mga bibigyan po ng responde. Ito pong balita tungkol po sa nabugbog pong biktima ng mga gwardya daw ho ng isang subdivision dyan po sa Las Piñas City. Noong nakalipas na linggo sa ating programa Responde sa Radyo Agila, unang nagbigay ng kanyang panayam si Marjorie, ang kapatid na mga ngalakal na si Marvin na binugbog ng mga gwardya sa isang subdivision. Dito niya isiniwalat ang pananakit na natamo ng kanyang kapatid mula sa umano'y mga walang awang gwardya ng BF Resort Village. Una, kumusta ang iyong kapatid na si Marvin? Asa na siya ngayon? Sa ngayon po, sir, wala po siya dito sa bahay namin. Nandun po siya sa bahay ng asawa niya. Okay naman na po siya. Wala na po yung mga sugat niya sa katawan. Pero yung trauma po na ginawa po ng mga gwardiya, yun po ang hindi po maalis sa kanya. So ano ang sinasabi nitong mga gwardya ng BFRB? May aligasyon ba sila na nagnakaw tong kapatid mo? Wala po, sir. Oh. Bawal daw po kasi mga lakal sa BFRB, sir. Sana po, sir, kung bawal po mga lakal, sinabi na lang po. Hindi po yung ganun po yung ginawa nila sa kapatid ko. Yung sinasabing sinakluban siya ng traffic cone, ito yung parang pylon, no? Yung nakikita natin sa kalsada. Pinasok sa ulo niya yun? Sir. Yes po, sir. Yung kulay orange po. At upang mas malalimang maimbestigahan ang nangyari kay Marvin, agad na nakipagkitang responde team kay Marjorie. Agad naman niya tayong sinamahan kung saan kasalukuyang tumutuloy ang kanyang kapatid matapos itong pansamantalang umalis sa kanilang bahay sa takot na balikan sila ng mga gwardyang nambugbog sa kanya. At sa kanyang pagharap, dito na niya ikunwento ang kanyang pinagdaanan sa kamay ng mga gwardya ng BF Resort Village. Yung araw na po yun, 22 po yun eh. Alas 10 po, may kasama ko si Jerome po. May kontrata dapat po kami, 2 araw gawain. Magpa-flooring lang po kami, tapos yung welding. Pagpunta namin po dun sa magiging amo namin. Tumama yung pakiramdam. Nagsabi siya sa amin na hindi daw po matutuloy. Paglilinaw naman ni Marvin, isa siyang construction worker. Ngunit dahil may sakit ang kanyang anak, gagawin niya ang lahat kahit ang mga lakal. Kumita lamang ng pera ng araw na yun. Kasi himo niya po yung anak ko eh. Kailangan ko ng pandagdag ng pambiling gatas o kaya gamot, pandagdag pang gastos. Inisipan ko po, mga mag-ikot na lang po. Kasi yung mga suki rin po ko sa BF, pinagdadamuhan, linis bahay po. Nagbukas ako ng basurahan. Pagka bukas ko ng isang basurahan, dumating po yung guard. Pinatsaran niya ako kung ano pong ginagawa ko. Sir, nagkakalkal lang po ako ng basura. Sabi niya sa akin, nasa mama daw po muna ako sa opisina. Tapos yun, pumayag naman po ako. At sa kanyang pagpunta sa opisina, hindi niya alam na dito na pala mangyayari ang hindi niya kailanman inaasahan. Tinanong lang po ako kung anong ginagawa ko dito. Sinabi ko naman po na may kontrata dapat po ako. Tapos maya po may dumating pong sir na tinatawag Lancer. Ang sabi po sa akin ng gwardya, hindi na ako mabayang bike. Pero hindi po, sa ko po yan, sa tatay ko po yan. Parang ganyan yung minawalan ng ganyang bike dito eh. Parang ninakaw mo yan ah. Yun, maya tinawag ako, pinapalabas ako. Pinapunta ako sa bodega, pinaupo ako. Pinakala ko sa ganito sir, yun sa braso. 2 silang gwardiya nun eh. Wala akong makikita pangalan sa ganito eh. Hanggang sa lumabas po ako. Pumipilit po ako na hindi sumama sa kanila pumasok sa loob. Numawak ako sa may gulong ng motor. Ginagawa nila sa akin, sinisipa yung paa ko, yung kamay ko. Sinipa yung ganito ko, tapos pinitik ako sa ganito. Sinikmuraan ako. Natakot ako eh. Sabi sa akin ng babae, sumama ka na, hindi ka na mamamatay dyan. Natakot na po ako. Nakakita po ako ng medyo maluwag. Tumakbo ako. Hanggang sa hinawakan ng 5. Natakot ako, sobrang takot ko nun. Hanggang sa hinawakan ako ng 10, pinalo ako sa flooring. Putok yung ganito ko. Hanggang sa pinusasan ako. Hindi man lang ako sinurrender kung may ginawa akong masama. Dapat sinurrender nila ako sa barangay. Walang nangyari. Dinala ako sa bodega. Tapos yung barrier na coat, pinalot sa ulo ko. Pagkatalikod ko, pinatayo ko. Pagharap ko, tinakpan ako ng coat. Pagharap ko yun, sinimula na yung sikmura na. Alas 11 ng
alas 11 ng tanghali. Simula ng alas 11 na yun, doon ko naranasan yung pagto-torture niya sa akin. Hindi ko matanggap yun kasi wala akong ginagawang masama. Naisip ko na lang yung anak ko. At sa puntong ito, hindi na napigilan ni Marvin na maiyak dahil sa pag-alala sa dinanas niya sa kamay ng mga gwardya. Wala akong ginagawang masama yung ginabas. Ano yung naramdaman mo nung araw na yung oras na yun? Ako. Tapos yung anak ko may sakit. Kasi natakot ako nung sinabi sa akin na sarap ko ito yung salvage. Sinabi sa akin isang gwardiya. Wala akong magawa, wala akong laban. Sabi ko tawagan ng magulang ko para may laban ako. Kawawa ako sa sarili ko nung wala akong ginagawang masama. Ulit-ulitin ako, sinikmurahan. Pinipilit nila akat bahay ako. Ninakaw ko daw po yung bike ng tatay. Hindi naman ko ninakawin sa bike ng tatay ko. Hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ko. Tansya ko po doon mga sa 15 tao sumaktas yung bug sa akin. Kaso hindi ko po matanda yung iba eh. Pero may natatandaan ako doon. Ilan lang. Kasi tinakpan po ako ng code eh. Tapos yung interior ng gulong, nilagay sa leeg ko yun. Sinuntok nga po ako ng mataba rito eh, ng posas eh. Magkabila ang braso. Dalawang posas, tapos tapak sa paas ng safety shoes sa sapatos nila. Dito, yun doon talaga ako pinakanasaktan. Sabay sikmura. At ang pananakit sa kanya at pagkulong sa bodega, umabot pa hanggang gabi. Alas 11 ng tanghali hanggang alauna. Puro bugbog yung mga alas 12 po, alas 12. Pinalabas ako. Dinala ako sa opisina. Tapos may tumasok pong mataba, yung sumuntok po sa akin sa posas dito. Inubaran po ako ng mas. Sinaktan kita. Sa sobrang takot ko po, gusto ko nang umuwi. Sinabi ko po hindi. At sina Marjorie, hindi may paliwanag ang kanilang naramdaman nang makita ang lagay ng kapatid. Ang una po namin reaction nun, sir, ando po yung awa, sakit, galit po sa ginawa nila sa kapatid ko. Hindi po namin tanggap na bakit ginawa po nila yung sa kapatid ko po. Pagtapos po nun, nagpasya po kami kahit wala po kaming pera nung time na yun. Nangutang po kami pang medical lang po. Tapos kinabukasan po, pag tirik pa lang po ng araw, pumunta na po kami nun sa clubhouse po ng Las Piñas para po itanong po kung ano pong nangyari. Noong time po na yon, ang sabi po sa amin, pwede daw po namin makita yung mga gwardiya po na sumuntok sa kapatid ko. Pero pag pinapabalik po kami ng alas 6, meron pong coordinator, nagsabi po sa amin na siya daw po yung humawak sa mga gwardiya. Tapos po ang sabi niya, bawal daw po yung ginagawa namin na pagtingin po ng mga gwardiya po nila. Sabi ko, hingin ko na lang po sana yung CCTV kung okay lang po sa kanila. Ang sabi, yung mga nakikita ko daw CCTV doon sa office, sira daw po lahat yun. Sabi sa amin, kung meron daw kami 50,000 sir para daw po sa abogado, po karapatan din daw po namin yon. Nagsumbong man sila sa otoridad, ngunit wala naman umanong nangyari. Kinuha lang po yung statement namin, sir, tapos sinutusan niya po kami na kami na daw po ang kumuha ng mga pangalan ng security po nung time na yun, sir. Ito po yun, sa barangay po. Statement lang po ako. Sabi po namin sa mga, sir, mga barangay, kung pwede po nila kami samahan. Kasi pang safety lang po talaga. Sabi niya, bawal daw po silang sumama sa amin hanggat wala daw pong nabibigay sa kanila ng pangalan po. Pumunta naman po kami sa police station. Ang sabi niya, bakit daw po hindi daw dumiretso yung kapatid ko sa police station nung pinauwi na daw po siya. Siyempre sir, sa takot po hindi na po niya maiisipan yung sir, iisipin niya makauwi na lang sa bahay namin. Yun lang po yung nasa isip niya. Kaya hindi po siya agad nakapunta sa police station po. Hinihingi niya sa amin yung medical. Meron daw kami medical, meron po. Ay niya, very good. Ayun po, pinapakuha po sa amin medical. Pero 2 days, hindi na po kami bumaligawa po na ayun na po ng kapatid ko. Nawawala na po siya ng pag-asa. Nagkaroon siya ng pag-asa nung marami na nagsisend ng video, picture. Pero pinilit ko nga po siya, sabi ko sa kanya na ituloy natin.
At dahil sa mga ipinadalang litrato at video sa kanila, muling lumakas ang kanilang loob na ipaglaban ang nangyari sa kanyang kapatid. May nag-chat po sa akin kung tinuloy pa daw po namin yung kaso. Sabi ko, hindi na po. Sabi niya, bakit? Wala naman kami pinanghahawakan na ebidensya, sabi ko po. Tapos nag-send sila ng picture sa akin, picture video. Sabi niya, meron ako. Pero ayaw ko muna sanang madamay sa gulo niyo. Ginawa niya pong bagong Facebook po, hindi po yung personal account niya po. Lalabas daw po sila pag naayos na daw po yung kaso. Alam niyo po yung sakit, awang-awa ka po sa kapatid mo. Simula umaga, nakakakain ka ng tanghali, hapon, gabi. Samantalang siya ganun pala yung experience na nangyari sa kanya. Alam mo po yung galit, yung sobrang galit po. Hindi po nagawa sa amin ng pamilya namin na ganunin kami. Itrato kami na parang aso. Pero sa ibang tao, sir, nagagawa pala sa kanya is. Sa aking panayam sa tagapagsalita ng Commission on Human Rights, agad niyang pinayuhan ang mga biktima na magsadya sa kanilang tanggapan upang formal na magsampa ng reklamo. Sir Alex, mas maganda po siguro kung pumunta siya sa aming tanggapan para makuhanan po namin siya ng statement. Opo. Para makuha rin po namin yung buong pangyayari, kung ano po yung naging dahilan, bakit po siya ginulpe, para rin po ma-assess namin kung ano kung pwede nating i-file na charges doon po sa mga gwardiya. Opo. Ganito po, attorney. Yung amin pong team sa Responde Mata ng Mamamayan dito sa Net25 ay amin pong lalayan po to si Marjorie patungo po sa inyo pong tanggapan po. Attorney, okay lang po yon? Ay, sige po, mas maganda po para Ayun. meron po siyang kasama na pupunta. At nito lamang Martes, sinamahan ng Responde team sina Marvin at Marjorie sa Investigation Department ng CHR o Commission on Human Rights upang formal na magbigay ng salaysay at isumite ang kanilang mga dokumento patungkol sa nangyaring pambubugbog kay Marvin. Nangako naman ng komisyon na agad silang magsasagawa ng masusing imbestigasyon sa nangyari kay Marvin at agad na makipag-ugnayan sa pamilya kapag may resulta na ang kanilang imbestigasyon. At para sa patas sa pagdodokumento sa reklamong ito, sinadya ng Responde team ang BF Resort Village upang kunin ang kanilang panig. Ngunit hindi kami pinayagang makapasok bagkos ay sinabi nila na tumawag muna kami sa numerong kanilang ibinigay. Ngunit sa ilang araw na pagtawag sa head security na naturang subdivision, malinaw na umiiwas silang sagutin ang reklamo laban sa kanila dahil sa iba't ibang rason na kanilang ibinibigay. Gumawa na rin ng paraan ang Responde team para makapagbigay ng sinumpaang salaysay sina Marvin sa Las Piñas Police Station. At matapos agad ding pinuntahan ng mga pulis ang BF Resort Village para simulan ang imbestigasyon. Nung malaman natin yung insidenteng ito, ay pinusundo agad natin yung ating complainant para matulungan siya kung ano man yung at maibigay sa kanya yung kung ano man yung dapat nating maibigay na tulong sa kanya. Nung matapos na pumunta yung mga kapulisan natin doon sa lugar nila Marjorie at nung biktima, dumiretso agad sila doon sa clubhouse nung naturang subdivision at nakipag-coordinate doon, pero ang sabi nung pamunuan doon ang sabi kailangan pa raw namin mag-request ng request letter para maibigay nila yung dapat nilang ibigay. Gumawa po agad kami ang ating COP at ipina-receive po doon sa opisina nila. At ngayon sir, nagpa-follow up po yung ating kapulisan. Nung ipinakita niya sa akin yung medical certificate, ang nakalagay doon, ang duration na 1 day lang. So papatak siya na slight physical injury. At yung isa pa, dahil dinetain nila siya, so maaring kasuhan din natin ng illegal detention. Para po sa ating mga mamamayan, kung sila man po ay na-involve sa ganitong bagay, huwag po silang mag-atubiling humingi ng tulong sa ating kapulisan. At huwag po silang mag-aalala. Kami po dito sa kapulisan ay laging nakahanda. Anumang oras, anumang panahon, lagi po kami nakahandang tumulong sa ating mga mamamayan. At tututukan natin ng gusto ang kasong ito para mabigyan natin hustisya yung ating biktima. Sa kabila ng trauma na nakuha ni Marvin mula sa pambubugbog sa kanya ng mga gwardya, alam namin na kakailanganin ng kanilang pamilya na makapagsimula ulit. At upang makatulong kay Marvin, nagpaabot tayo ng tulong pinansyal para sa kanila. Kaya't lubos ang kanilang pasasalamat sa mga tulong na ating nagawa para sa kanila.
mayroon kami bibigay sa inyo ng konting tulong since di ba nawalan ka na ng ano. So ito konting tulong para makapagsimula ka ng ano yun, kasusin mo sa bahay. Salamat po. Salamat po. Maraming tulong po para sa amin to. Kasi kailangan talaga na. Ilang linggo na akong hindi nakakapagtrabaho. Sana po tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sana. Para kahit pa paano sa bahay mo. May labang ko yung karapatan ko. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Sa anumang pagkakataon, walang sino man ang binigyan ng karapatan na manakit ng iba. Hindi rin natin dapat inilalagay ang batas sa ating mga kamay. Dapat na hinahayaan na ang otoridad ang magpasya at humusga kung may kasalanan ang isang tao o wala. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.